Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Kung matatandaan po ninyo ay nag-issue po ng summon o summon. Etong Batangas RTC, Balayan Batangas RTC laban po kay Jose Claire Castro kaugnay ng 111 million civil libel case na inihain ni Representative Leandro Leviste. So pinadalan po ng summon nung kailan ba to? Basta pinadalan po ng summon at sumagot po si Jose Claire Castro. Pero bago natin malaman yung sagot ni Jose Claire Castro, kasi may counter charge po may counter reklamo etong si Jose Claire Castro kay Leviste. Kung ang danyos na hinihingi ni Leviste ay 111 million, magugulat kayo kung magkano ang danyos na hinihingi ni Jose Claire Castro. Pero bago yan mga kababayan, pag-usapan lang natin saglit na, daanan lang natin kasi sinasabi nila na ang Visayas at Mindanao daw po ay solid Duterte. Sinabi nila kapag, kasi sa mga survey mga kababayan, Visayas, Mindanao, laging pabor kay Duterte. NCR, ito po Luzon ay pabor po kay Presidente Bongbong Marcos. So sabi nila, CEO ang Luzon, NCR, ang Metro Manila, pero sa akin, sabi ni Sara Duterte, sa akin, ang Mindanao at ang Visayas. Pero hindi po gano'n ang sinabi ni Lovely Granada na isa pong Mindanaoan. Okay? Ito mga kababayan yung naging usapan nila dyan po sa programa sa DZMM. Okay? Ito pakinggan natin yung ano ba talaga totoo? Hawak man ni Sara Duterte ang Mindanao at ang Visayas? O joke lang? Kasi mahilig siya mag-joke di ba? Mahilig siya mag-joke Kahit sinasabi niyang hindi joke, pero joke ito pakinggan natin yung yung katotohanan mga kababayan. Marami po kasing tahimik lang na hindi sumusuporta sa mga Duterte kasi ang may ingay lang yung mga trolls dyan po sa social media. Ito pakinggan na nga natin si Lovely Granada. Na pag ikaw ay taga-region na yon, ay matik dapat ikaw ay maka-Duterte. May ganun ba? Well, pansin ko kasi parang may reputation na or talagang inaangkin nila na pag Visayas, Mindanao, solid Duterte daw. Ganun. Pero hindi yung iba kasi talagang silent lang kasi gusto nilang magsalita pero every time na they dared to speak, binabanatan kasi sila and binubuli. And not only that, pati pamilya, dinadamay, pinopost. Yan. Okay, so ganun yung style ng mga DDS, mga kababayan. Kapag ikaw ay lumaban kina Sara Duterte, at nagsalita ka ng mga tungkol sa mga issue laban sa mga Duterte, ang ginagawa nila ad hominem. Pabanatan ka, sisiraan ka, pati pamilya mo idadamay. So ganun yung nakita ni Lovely Granada. Tapos binabash, ganon. So, eventually, parang natatakot na yung iba na magsalita. Pero nung sabi nila, nakita nila na, uy, ang tapang naman neto. So, parang nabuhayan daw sila ng loob. And we've been flooded with those messages of support. And sila din, sa kani-kanilang community, sabi nila, tumitindig na rin daw sila at bumuboses na rin daw sila. So, nakakatuwa. Okay. So, ayan mga kababayan, simula nung tumayo ito si Lovely Granada dyan na taga Mindanao, marami na pong nagsasalita na dating tahimik lamang. At pinapakita nila na hindi sila solid Duterte, yung mga taga Visayas at Mindanao. So abangan natin habang papalapit ang 2028, makikita natin na kumukunti na talaga. Kumukunti ang sinasabi nilang mga DDS, solid Duterte. Kasi maglalabasan na mga kababayan sa social media, maglalabasan na sila yung mga tahimik lang at magsasalita na sila sapagkat nakakita sila ng inspiration dito kay Lovely Granada. So, malamang at sa malamang sa 2028 wala na yan, lubog na yan. Yan si Sara Duterte. Pati yung mga DDS, iyakan na yan sigurado. So, hindi totoo na solid Duterte ang Visayas at Mindanao. Okay, diretso na tayo mga kababayan dito po sa sa kaso ni Leviste laban kay Jose Claire Castro. Alam ba nangyari dyan? Ito pakinggan nga muna natin yung background para maintindihan natin bago ko sabihin sa inyo ang nakakagulat na resback ni Jose Claire Castro.
Ito mga kababayan yung interview sa kanya tungkol sa kaso ni Libiste laban sa kanya. Unahin natin si Congressman Leviste who's filed a libel complaint against you. Ano po ang sagot ninyo dito? Actually, nagtataka ako nagtataka ako ladies, na hindi sa akin kasi nag-start ang news na ito. We can still remember na it was Ombudsman Remulla who stated that in his own program sa executive session. At syempre naging part ito ng mainstream media, naging part ito ng news. Hindi lang sa mainstream, pati sa SOCMED, naging news siya. So, as having this YouTube channel, na in-explain ko yung mga legal implications ng isang public servant na mayroong kumpanya na maaari may conflict of interest, ito yung in-explain natin. And hindi sa atin ang galing na nagbenta siya ng isang kumpanya na mayroong franchise. At di ba nagkaroon ako ng confusion, the second day, nag-explain ang Meralco Gen na yung kanilang binili from Congressman Leviste ay hindi dependent sa franchise na meron itong si Congressman Leviste. So we also discussed that in one of my vlogs. So kaya imposibleng sabihin niya na ako yung nagbibintang sa kanya na nagbebenta siya ng kampanya na mayroong prangkisa. And on the third vlog na sinabi natin, it was him who admitted that he divested his shares dito sa solar para sa bayan na may prangkisa. He admitted that in one of the interviews. So bakit ang pinagkakatakahan ninyo, bakit kayo lang ang zinero in ni Congressman? Yes, oo, nagtataka tayo dahil pag ako'y nagko-content, actually, ladies, hindi ito sa briefing This is my part of my vlog. Oo, one of my contents na ang tinitake up ko lang is the news. Actually, meron ako sa inyo. Meron kayong isang topic na diniscuss ko din about Congressman Leviste, about the Leviste files. Do you I find, took that up. if I may interrupt you, Sec, do you find that your blog may put your position, it may come into conflict with your position? Kasi you take Hindi. certain stances that is different from your job as a palace spokesperson or press No. officer. I don't think so. Kasi as a Filipino citizen, I can also brag my own freedom of expression. Okay. So iba yung tinitake up natin sa briefing at may disclaimer tayo dito sa aking YouTube channel. It's my personal thought. It's my personal take. So I don't think at hindi ko kino-compromise ang Pangulo dito, Palasyo or Malacanang. So Yusek, pagdating dun po sa libel case na sinampa ni Congressman Leviste, are you also mulling to file your own counter charges like libel in relation dun sa mga nasabi rin po niya tungkol sa inyo? I haven't read yet, no? I haven't read yet the complaint. Di ko alam kung saan yung hugot niya. Kasi lahat naman ng kinontent ko, it's because of his own admissions and the statements made by Ombudsman Remulla and Secretary Garin. So lahat naman dun galing So I have to check, but definitely I will included in the answer will be compulsory counterclaims. Naawa daw siya sa inyo kasi sana criminal case. Ginawa na lang niyang civil case. Salamat ha. Thank you so much. Okay, so yan mga kababayan, grabe. Thank you so much. Kasi nga daw, sabi ni Libiste, naawa daw siya kay Claire Castro, kaya instead of criminal case, civil case lang ang sinampa. Dahil ayaw niya daw makakulong si Claire Castro. O ngayon, eto na mga kababayan. Ano ba ang naging sagot ni Claire Castro? Hindi lang niya basta sinagot yung complaint. Ang ginawa niya, siya po ay nag-file ng counter-complaint. Counter-claim. Ito matindi mga kababayan. Ang hinihingi ni Libiste, 110 million. 110, 111. Ngayon si Claire Castro, ang hinihingi niya, 500 million in damages. So yari ka Libiste. Naku po. Parang parang si Barsaga. Nung binanatan niya yung mayaman na businessman. Sino ba yun? Sino ba yung mayaman na businessman? Na ang laki ng ng damages na hinihingi kay Barsaga, kaya ang ginawa ni Barsaga binawi niya yung kanyang sinabi dito kay Rason. Yon kay Rason. Isang bilyonaryong businessman. So inatras niya, parang umatras yung bayag ni Barsaga at binawi niya yung sinabi niya. Eto kaya dahil sa 500 million na damages na counterclaim ni Claire Castro dito kay Libiste, ano kaya gagawin nila? Ano kaya gagawin ni Libiste? Atras kaya ang itlog nito.
Kasi lalambot-lambot din to eh. Si Libiste eh. Ha? Nabudol siya ni ni Topacio eh. Sampa mo ng kaso, laibilan mo yan. Syempre, alam mo naman, si Topacio, kinakailangan niyang kumita. So, anong nangyari? Ito, naka-counteran sila. Sabi ni Palsis, I think Castro is correct because the libel case is baseless and frivolous. Sino nga ba ang lawyer ni Leandro? Si Topacio? Eto na naman ang mangyari mga kababayan. So mukhang olats na naman dito si Topacio. Sabi nga nila wala naman daw na ipanalong kaso to si Topacio eh. So patay ka na naman Libiste, tagilid ka. Dami-dami kukunin ng abogado, hingi ka ng advice, diyan pa kay Topacio. O ngayon, binalikan ka ni Yusek Claire Castro, 500 million. Nako po, Diyos ko. Malaki-laki yan. Yusek Claire, pag nanalo ka, pabalato naman dyan. Pambayad lang sa ospital. Yusek Claire, pag nanalo ka, pambayad lang sa ospital. 500 million? Nako, patay ka Libiste. Kaya ito si Topacio, sigurado ikot ang puwit na ito at mag-iisip ng paraan paano makagawa o makaka-invento ng depensa dito kay Libiste. Lalo kang hindi kakamayan niya na Tony Palsis. Kasi mga kababayan sa programa nila, sa Bilyonaryo Bilyonaryo News Channel, hindi po kinamayan ni Topacio si Tony Palsis. Kasi nga binabash daw. So napaka unprofessional nito ni Topacio eh. Ngayon patay ka 500 million. Yari kayo. Attorney Nowin, so deserve. And 500 million. Sure ball na yan, 500 million. Yusek Claire, bikini men. Kahit yung butal-butal lang, okay lang. Sigurado na po yan kasi yung abogado nga wala naman eh. Laging talo yan eh. O kapag si Topacio ibig po sabihin ay talo na, ayan binabasa ko lang yung mga comment baka sabihin nyo nag-iimbento ako. Topacio the losing lawyer, paktay si Dugyot. Kung sinabihan kasi ng Dugyot yan ng kapatid ni ni Ann Curtis eh. Kung si Topacio ang lawyer ni Leandro, sigurado na yung kulong yan. Go Auntie Claire. Hindi naman makukulong siguro. Okay na yung danyos. 500 million. Tumataginting na 500 million. 500 million. Ang counter-claim, ang rest back ni Yusek Claire Castro dito kay Libiste. Kaya itong dalawa, mag-meeting na kayo. Yusek Claire makakalimutan Sigurado yan, panalo na yan. Sure ball na yan. Wala namang kwenta yung kabilang kampo eh. So yan mga kababayan yan po ang ating update. At dito nga po sa saan ba yan? Ito, hindi po totoo na hawak po ng Solid Duterte ang Visayas at Mindanao. Hindi totoo yan. Ayon kay Lovely Granada. At dito naman po sa kaso ng sinampa ni Libiste kay Yusek Claire Castro, i-reverse back po si Yusek Claire Castro. Kung 111 million ang hinihinging damages ni Leandro Libiste, 500 million naman ang hinihingi ni Yusek Claire Castro. So yari. Yari ka Libiste. Yung abogado mo pa naman tagilid din. Diba? Okay, so ilo po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.